Alright. Okay, now Ms. Camille. Okay, thank you, Ms. Camille. Up next is Mr. Alan Gatos of GMA DCBB. His question is, Sirs, ano po ang extent ng involvement ng matataas na opisyal ng PNP? Okay. Sir, dito po, Secretary. Yun po, yung tinatanong ko sana. Pero based dun sa video na lumabas kanina, mukhang yun na yung senaryo nung cover-up na nangyari. At pwede nyo mabanggit kung kailan nyo na-discover at napasa kamay itong video na to. Dahil binabanggit nyo dun sa tatlong previous meeting ninyo with PNP, walang malinaw na impormasyon na binabanggit sa inyo. Pero itong pinakita niya na to, mas kahit walang explanation na masyado, malinaw yung portray nung mga pangyayari right from the very early morning up to hindi ko na nakita, gabing-gabi na, pero kitang-kita ko yung pangyayari lahat, Secretary. Well, ganito yan, no? Basta ikaw ay titingin sa isang kaso, titignan mo ng pangkalahatan. May mga tapes, may mga summary, etc. Pero dapat to, huwag ka lang maniniwala sa isang bagay. Parati mong isipin how it will stand in court. Paano ito tatayo sa isang hukom. So, titignan mo ito, number one, ano ba yung mga na-interview mo? Kamusta ba yung mga testigo? Ito ba yung tumutugma ba doon sa tape? Number two, yung ebidensyang hawak mo, tumutugma ba talagang may nawala? Para nakita mo dito. Number three, tignan mo yung mga tape na naglalabasan. Tama ba ito? So when you take it as a whole. So gano'n namin tinitignan ito. Halos lahat, doon pumapasok eh. No? So, yun nga, ito medyo mag-hearing kami rito. Ito ang National Police Commission. Sa ating mga kababayan, ang papel po ng National Police Commission is, of course, magdisiplina. Kung may nakikita mali. Kaya nga nung nakikita namin ito, naobserbahan namin, medyo matagal na lalaba. Hindi po pwede yan. Tapos hanggang sa naipon na ganito, at gumawa nga tayo ng tinatawag na task force. Okay. Secretary, binabanggit nyo na may malaking cover-up na nangyari dito sa malaking kaso na to, 6.7 billion pesos na halaga, 990 kilos. Maliban pa dito sa nabanggit yung mga opisyal, lalawak ba yung investigasyon na to? Kasi lumilitaw na may sabuatan para mapagtakpan yung mga matataas na opisyal ng PNP. Alam mo, hindi tayo tatapos dito. Hindi ako naniniwala ito lang mga tao ito. Malawak ito. Makapaglaban ito. And there are people na are entrenched in this very high position. Kung ikaw ay isang pulis, ito naging boss mo, kawawa ka. At sa mga nakikinig ngayon ng members ng PNP, iilan lang tao ito, mga kababayan. Iilan lang yan. Wala pang 1% yan, baka 0.0. Pero ito yung dumudungi sa pangalan ng pulis. At yan ang nilinisin natin. Kaya sa mga kapulisahan, tulungan nyo rin ako rito. Huwag kayong matakot. Lumabas tayo. Linisin natin ito. Huwag tayo padala. Alam ko, isipin nyo, magkano ang halagang sinasabi? 6.7 billion. Ano ba naman, bigyan ka lang 100 million para tumahimik ka? Bigyan ka 50 million para manahimik ka? Pero huwag tayo masilaw sa pera dito. Huwag tayo masilaw. Lalamunin tayo ng buhay dito. Maawa tayo sa mga anak natin. Last na lang po, Secretary, sa akin. So, binabanggit nyo ho na hindi kayo naniniwala na ito lang yung mga involved at meron pa na mga involved. Hindi ho ba kaya magkaroon ng malaking problema sa liderato ng PNP dahil mismong mga matataas na opisyal ng PNP ang posibleng involved dito sa 990 kilos na to? Basta ganito lang kasimple ito. Wala kami kinakatakutan dito. Napaka-importante ito. Wala kang kinakatakutan, banggain mo ang kailangan banggain mo.
Basta malakas ang ebidensya, may tulong taong ito, imbestigahan namin. Magtiwala kayo sa National Police Commission. Gagampanan namin ang trabaho namin dito. Thank you, Sir Alan. Next is Ms. Sheena Torno of SMNI. Sir, susugan ko lang po yung tanong ni Kuya Alan. So, bukod po sa na-mention ni Sir na 11 na mga matataas na official, possible, tinitingin nyo din, Sir, na may kasabwat din to ng mga lower ranks po. And maliban po sa involvement sa illegal na droga, ano pa po yung tututukan nyo ngayon, Sir? Mahabang proseso ito sa totoo lang. No? Tinitignan ko na extent ito. Pero kung magsasama-sama tayo, walang imposible. Kaya nananawagan ako sa ating mga kapulisan dyan na alam ko yung iba naman dyan, tahimik lang. Ayaw na lang makialam. Maaaring alam nila ito. No? O yung iba dyan talaga nagigigil pa. Tulungan nyo kami rito. No? Ako, ang lolo ko, isang member of the WPD, ang tatay ng nanay ko. Ako'y naniniwala at bilib ako sa mga pulis. Iilan lang itong taong ito. Pero this is a crusade. This is a crusade. Ang pinakamahirap kung ang kalaban mo pusher, klaro, black and white. Pero kung ang kalaban mo, yung dapat manghuli mismo ng adik, siya pa naggaganito, mahirap yun. At hindi po pwede mangyari yun. Kaya andito tayo ngayon para linisin ang sistema nito. No more questions, Ms. Sheena? Okay. Sa inyo lahat, ako yung nagpapasalamat at siguro sa Sir, mga... one more. Ano pa ba? Yes, Sorry. sir. One last. Ms. Lea Ilagan of UNTV. Good evening, Secretary. Sir, nabanggit po doon sa mga pangalan, si Lieutenant General Santos. Alam naman natin na member siya ng command group. At that time, nung nangyari ng operation, ay Deputy Chief for Operations siya ng PNP. So, bukod sa kanya, do you think na magdidesisyon siya ng para lang sa sarili niya o may mas mataas pa sa kanya na nagkumando na para pagtakpan itong ibang mga kasabwat o itong tungkol dito sa 900 kilos ng shabu, sir? Okay. Ganito muna gagawin natin proseso para malinaw po sa lahat na nakikinig dito. Uunahin na muna natin lahat na nasa video. Yung mga pinanggit na pangalan, huwag muna imbestigahan natin yun. Importante yung actual na nandyan sila. No? Para malinaw lang. Kasi from there, para matukoy talaga natin. No? Kaya yung mga nakita natin sa tape kanina, unahin natin yun, kung may kasalanan sila o wala, para lamang magkaroon ng integridad ang ating investigasyon, mas minapabuti natin mag-leave muna sila, kung hindi man, isususpindi natin sila pending investigation para hindi maapektuhan ang ebidensya at ang mismo investigasyon. That is the purpose here. Yung ibang mga sinasabi tungkol dito, the task force will take care of that. No? Okay? So, pabayaan nyo, huwag kayong mag-alala sa mga susunod na araw. We will update you sa mga mangyayari po. Sir, follow-up lang po. Sir, nabanggit mo na sumulat ka na rin sa pamunuan ng PNP tungkol po dito. Bakit si Mayo lang ang nakasuhan, siya lang yung natanggal sa serbisyo. Napakaraming mga pulis pala na involved, sir, base doon sa CCTV at saka itong mga nabanggit ngayon na pangalan. May sagot na po ba sa inyo ang pamunuan ng PNP? Yes, sumagot hinahanap ko lang yung sulat. Ito ba yung sulat, Lord? Ang sulat sa akin, parang I will just read it to you, no? So, nagtanong ako, bakit si Lord, si ano lang, si Mayo lang. Bakit si Mayo lang? Pasensya na kayo, medyo pagod na ako, kaya na pa ako alas 4 na umaga eh. Okay. So, ito yung sinagot sa akin, that this pertains to the rest of Mayo. Please be informed that the above subject was criminally charged for violation of Section 5, 6, and 11, etc., etc. He is currently confined at Metro Manila District Jail. Please be informed that the Special Investigation Task Force is now finalizing its findings on the alleged misappropriation of dangerous drugs of some PDEC personnel who participated in the operations on October 8 and 9. Ito yung sinasabi natin pilferage ng 42 kilos. The confiscated drugs are recovered at the Wealth and Personal Development Lending are now under the custody of the PNP Forensic Group.
The PNP is awaiting the approval for the court for the destruction. The PNP remains steadfast in initiating reforms to cleanse the organization from misdeeds and will continuously implement disciplinary actions against ERI. Rest assured of our support in your advocacy of eradicating the proliferation. So, yun lang ang sinagot. Kaya nga nilaliman pa natin ang pag-iimbestiga rito.